Hindi ka maniniwala sa ginawa ng suspect sa dobleng pagpatay bago siya pinaalis sa bahay na nakataas ang kamay at nakatapis lang ng tuwalya. Ayon sa ulat, tinangkang gawing kasabwat sa pagpatay ang ChatGPT habang hinahanap ng autoridad ang dalawang nawawalang estudyante sa Universidad ng South Florida. Ano raw ang mga itinatanong niya sa AI bago at pagkatapos ng mga pagpatay? Tutukan natin ang kaso na inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. O mga kaibigan, sandali lang, gusto ko lang kayong sabihan tungkol sa app na ito. Ang tawag dito ay Upside. Nakakakuha ka ng cashback sa mga araw-araw na binibili mo tulad ng gasolina, grocery at takeout. Ganito lang ang gagawin mo, sobrang dali lang. I-download mo ang Upside. Libre ito. I-claim mo ang offer sa isa sa mahigit 100,000 lokasyon nila. Pagkatapos, magbayad ka gaya ng nakasanayan gamit ang iyong card, i-verify ang binili mo, at makakakuha ka ng pera pabalik. Ginagamit ko ito pag nagpapagas o bumibili ng takeout sa gabi. Tinitingnan ko lang offer sa Upside. Pag nagastos ko na, agad lumalabas ang pera sa app at tinatransfer ko diretso sa bangko. Simple lang. Karaniwang nakakakuha ng $254 pabalik bawat taon ang madalas gumamit ng Upside. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o iscan ang QR code at gamitin ang promo code na OTC para may dagdag na 25 sentimo bonus kada galon sa unang tangke mo. Ang kaso ng mga nawawalang estudyante ng USF na sumikat sa buong bansa ay nagtapos sa paraang walang may gustong mangyari. Ayon sa pulisya ng Tampa, parehong patay ang dalawa at naniniwala silang nahuli na ang responsabal. At nandito ba si Hasham Abu Garbi? Nandito siya at nasa gilid ang bakuran. Mahusay. Salamat. Narito ang taong iyon, ang suspect, si Hisham Abu Garbi, na unang humarap sa korte sa Hillsborough County. Kinasuhan na siya ngayon ng pagpatay sa magkasintahan, sina Zamil Lamon at Nahida Bristi. Sina Zamil at Nahida, mga estudyante sa USF sa Tampa, ay planadong pinatay ayon sa pulisya. At ang mga umani tanong sa ChatGPT, maaring malinaw na ebidensya na ito ay isang planong isinagawa umano ng suspect. Bago ko talakayin ng mga menseng yon, ipapaliwanag ko muna kung paano tayo umabot dito. Nandyan sina Zamil at Nahida na parehong naiulat na nawawala noong Biyernes, Abril 17. Si Nahida ay mahilig sa musika, taga Bangladesh, at nagsisikap makakuha ng graduate degree sa chemical engineering. Si Zamil ay mula sa Bangladesh at kasintahan ni Nahida. Nag-aaral siya ng geography, environmental science at policy sa USF. Maiisip mong naglakbay silang dalawa mula sa kabilang panig ng mundo papuntang Tampa para mag-aral at kumuha ng American College degree. Huling nakita ang dalawa noong Webes, Abril 16 bago na i-report na nawawala. Sabi ng pulisya, may surveillance video na nasa campus sila. Ngayon, may mga record mula sa korte na naglalaman ng mga tsak na detalye na ayon sa mga autoridad ay nagpapatunay na si Hasham Abu Garbi umano ang responsabal. Himayin natin ang natutunan natin at ang kakaibang paraan ng pagtunto ng pulisya. Simulan natin sa unang pag-report ng pagkawala ng magkasintahan noong ika-17. May kaibigan silang tumawag sa pulisya ng USF dahil hindi niya makontak si Naida mula alas 10 ng umaga kahapon. Sinubukan din niyang tawagan ng nobyo ni Naida, pero parehong naka-off ang mga telepono nila. Parang kakaiba talaga yon. Ayon sa kaibigan, huli nakausap niya si Zamil noong ika-16 mga alas 3 ng hapon. Tumawag ang pulis sa mga kaibigan ng magkasintahan at sinabi nilang wala na silang balita mula sa magkasintahan mula noong ika-16. Binala ng investigasyon ang mga pulis sa tirahan ni Zamil. Isang apartment yon na kasama niyang tinitirhan ng 2 pang tao. Sa apartment na yon, nagbabahagi lang sila ng common area. Bawat isa sa kanila ay may sariling kwarto. Bawat isa rin ay may sariling banyo. Makikita mo lang ang mga kasama mo sa bahay sa common area. Sabi ng pulis, nakalak ang kwarto ni Zamil. Nandun pa rin ang scooter niya, kakaiba, dahil kadalasan ginagamit niya ito sa pagpunta-punta. Sinuri ng pulis ang mga tawag niya at nalaman na nakausap niya si Nahida noong ika-16, ang araw na huli silang nakita. Bandang 12:41 ng hapon. Nagkaroon sila ng ilang tawag noong araw na yon. Huli bago mag-alas 3. In-interview ng pulis ang 2 ka-roommate ni Zamil. Sabi ng una, nakita niya si Zamil noong ika-15, Miyerkules yon, habang nagluluto siya ng hapunan. Sinabi ng pangalawang ka-roommate na hindi niya alam kung nasaan si Zamil o si Nahida. Pero sinabi ng mga pulis na may napansin sila tungkol sa ka-roommate na yon at ito ay ang benda sa kanyang maliit na daliri. Sabi ng ka-roommate, nasugatan siya dahil hinihiwa niya ang sibuyas at nadali niya ang sarili niya. Pero mukhang may mas malalim pang kwento sa likod nito. Dinala ang ka-roommate na yon sa istasyon ng pulis para kausapin. At ang pangalan ng ka-roommate na yon
Hisham Abu Garbi. Ngayon, nagkomento raw ang pulis tungkol sa benda sa maliit na daliri ni Hasham sa interrogation room. Ayon sa suspect, nasugatan siya habang nagpuputol ng sibuyas at hindi nagbago ang kwento niya sa apartment. Pero paano ito bilang follow-up na tanong? Tinanong siya ng pulis kung ano ang niluluto niya habang hinihiwa ang sibuyas. Pero hindi maalala ni Hasham. Medyo kakaiba yon, di ba? Sabi ni Hasham, hindi pa raw sumasakay sa kotse niyang nawawalang magkasintahan at hindi pa rin siya nakakapunta sa Clearwater. Mahalagang dalawang pahayag dahil hindi pa sinasabi ng pulis na minamanmanana nila ang kanyang sasakyan at cellphone. Nan ipakita ng mga pulis kay Hasham ang tracking data na nagpatunay na pumunta siya sa Clearwater at nandun din ang cellphone ni Zemil, nagbago ang kanyang kwento. Sabi ni Hasham, ginagamit niya ang map app sa telepono para maganap ng lugar na pangingisdaan at pumunta siya sa Clearwater para lang tingnan ang mga pwesto. Nang hingi ng pulis ang ebidensya mula sa telepono, sinabi ni Hasham na binura niya ang history niya. Makikita mong nagbabago ang kwento niya habang dumarami ang impormasyon. Sabi ng pulis, natuntun nilang telepono ni Zemil at kapareho ng direksyon ng sasakyan ni Hasham. Hindi naman siguro nagkataon lang yon, di ba? Nagbago ulit ang kwento at umamin siyang si Samil at ang nobya niya ay nasa kanyang sasakyan. Ayon kay Hasham, hindi sinabi ni Zamil kung bakit kailangan niya ng sakay papuntang Clearwater. Sabi lang niya na inihatid niya ang magkasintakan sa tabing dagat at hindi na niya ulit nakita ang mga ito. Ngayon, malinaw na kapag narinig mo lahat yon, talagang kahina-hina lang ang kwento sa unang tingin. Pagkatapos, inimbestigahan ng pulisya ang apartment at may natagpuan silang nakakabahala sa basurahan. May nakita raw duct tape na may puting tissue na may substansya na parang dugo ayon sa pulisya. Ngayon, itinanggi ni Hashim na may alam siya tungkol sa mga bagay na yon sa basurahan. Nagpatuloy ang investigasyon ng pulisya at natuklasan sa kwarto ni Zamil ang mga gamit ng babae. Kabilang ang size 6 na sapatos na siya ring suot ni Nahida sa mga surveillance video nang huli siyang makita sa campus. Sinabi ng isa pang ka-roommate na noong ika-17 araw ng pagka-report na nawawala ang mag-asawa, nakita niya si Hasham na nagtutulak ng kariton at nagdadala ng maraming karton sa mga basurahan malapit sa apartment. Ayon sa mga record ng korte, sinabi ni Hasham na mga lumang damit lang yon. Ngayon, mukhang tumutok na ang pulisya sa isang suspect. Nakikita mo na lang na nagkakabuhol-buhol na ang kwento. Pagkatapos, pumunta sila sa nanay ni Hisham na hindi pinagtanggol ang anak niya. Ayon sa ulat, sinabi raw niya na noong gabi ng ika-18, wala namang sugat sa kamay ang kanyang anak dahil sa paghiwa ng sibuyas. Binanggit din niya na may problema sa galit ang anak niya. Kaya lumalabas na hindi lang sugat mula sa sibuyas, ang sugat sa katawan ni Hasham. Ayon sa pulisya, nakita nilang may sariwang sugat siya sa braso at sa magkabilang binti nang imbestigahan siya. Ngayon, sa kabuuan, mukhang malinis ang apartment. Pero pagkatapos ay gumamit ang pulisya ng kanilang mga kagamitan at gumamit sila ng ahenteng pampalitaw ng bakas. At lumitaw na parang may dugo sa lahat ng dako. Di umano sa may pasukan ng apartment, papunta sa kusina, sa mga pasilyo, at hanggang sa kwarto ni Hisham. Sinundan ng pulisya ang bakas ng dugo at natagpuan ng pink na clutch na may ID ng nawawalang si Nahida Bristi. Nang suriin ang kilponyo ni Hisham, may natuklasan silang mga nakakaintriga at nakakabahalang bagay. Kabilang ang mga biniling bagay humigit kumulang 10 araw bago i-report na nawawala ang mag-asawa. Noong Abril 7, bumili si Hisham ng duct tape sa Amazon. Ilang araw pagkatapos noon, bumili siya ng fire starter, uling, mga trash bag at panggatong sa lighter. Nag-order din siya sa DoorDash ng Lysol wipes at Febreze. At ngayon, makikita natin ang mga tanong niya sa ChatGPT. Ipinapakita umano na tinanong ni Hisham at quote, "Anong mangyayari kung ang isang tao ay inilagay sa isang itim na garbage bag at itinapon sa dumpster?" Nang sabihan ng ChatGPT na parang delikado yon, sagot ni Hisham, "Paano nila malalaman?" Tinanong din niya kung pwedeng palitan ng VIN number ng kotse. Tinanong niya kung pwedeng magtabi ng baril sa bahay kahit walang lisensya. At pagkatapos, umano'y bumili siya ng peking balbas sa Amazon at tinanong ni Hisham, "Tinicheck bang mga kotse sa Hillsborough State Park?" Sabi ng pulis, nag-search sila sa telepono at lumabas na nasa labas siya noong madaling araw ng Abril. 17 sinundan daw siya ng pulis buong oras na iyon. Sabi ng pulis, konektado ang kotse sa cellphone niya matapos ang 1:00 ng madaling araw. Pagkatapos, nagmaneho siya papuntang Howard Franklin Bridge mula sa apartment complex niya. Ayon sa pulis, makikita sa telepono na huminto siya sa gitna ng tulay at makalipas ang halos 3 minuto, umalis siyang muli. Pagbalik ng kelponyo ni Hisham sa apartment, hindi pa siya tapos.
Halos isa't kalahating oras pa muling gumalaw ang telponyo. Sa uli, napunta ang telepono sa East 22nd Street. At tandaan mo yan dahil mahalaga yan. Ngayon, sa mga sumunod na araw, umano'y nagtanong pa si Hasham ng mas nakakagulat na mga tanong sa ChatGPT. Si P, may tao na bang nakaligtas sa tama ng sniper sa ulo? Nagtanong siya kung maririnig ba ng mga kapitbahay ko ang putok ng baril ko. Si P, tinanong din niya kung malalaman ng Apple ang bagong gumagamit ng iPhone matapos ang dati. Naitanong din niya, si P, may temperatura ba ng tubig na agad nakakapaso? Pero ang isa sa pinaka-nakadiding tanong sa ChatGPT ay naitanong nung ika-23, 6 na araw matapos iulat na nawawala ang magkasintahan. Nang sumiklab sa pambansang balita ang kwentong ito at nagtatanong ang lahat, umunoy tinanong niya, CP, anong ibig sabihin ng missing endangered adult? Doon itinuri ng autoridad sina Samil Layman at Nahida Pristi bilang missing endangered adults. Sabi ng pulis, nagsagawa sila ng paghahanap malapit sa tulay at nakakita ng malaking supot ng basura. Napansin ng pulis na ang amoy ng basura ay tulad ng naamoy nila sa apartment ni Hasham. Ayon sa kanila, natagpuan nila sa supot ang bangkay ng isang lalaki na nasa advanced na pagkabulok. At kinumpirma nilang ito ay si Zamil. Ayon sa pulis, may mga sugat siya sa katawan at malalalim na hiwa ang mga binti niya sa may balakang para may tiklop siya at may pasok sa supot. Nakatali ang kanyang mga pulsuhan at bukong-bukong at siya ay hubad. Kaya ang mga labi ng tao na natagpuan namin na yung umaga ay isang bangkay at positibong kinilala bilang si Zamil. Patuloy pa rin naming hinahanap si Nahida. Nakikiusap ako sa komunidad. Kung may impormasyon kayo kung saan o kailan siya huling nakita, paki-report agad. Sa Hillsborough County Sheriff's Office, agad para maibalik namin siya ng ligtas. Wala kaming anumang palatandaan para masabing oo o hindi. Patuloy pa rin naming hinahanap si Nahida. Natuklasan sa autopsy na siya ay pinagsasaksak hanggang sa mamatay. Hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Nahida hanggang ngayon. Pero ayon sa mga record ng korte, naniniwala ang pulisya na biktima rin siya ng parehong nangyari sa nobyo niyang si Zamil. Ayon sa mga dokumento ng korte, naniniwala ang pulisya na sinaksak ni Hasham sina Zamil at Nahida ng paulit-ulit gamit ang patalim. Sabi nila, bumili siya ng panlinis para linisin ang lugar ng krimen. Itinapon umano ang katawan ni Zamil sa gilid ng tulay. At ito ang nangyari noong Biyernes, Abril 24, isang linggo, matapos sabihin ng nag-aalalang kaibigan na hindi niya nakita sina Zamil o Nahida. Inaresto si Hasham ng otoridad. Lumabas siya ng bahay ng ina na nakataas ang kamay at nakatapis ng tuwalya. Ngayong bandang alas 9 ng umaga, may tawag ukol sa domestic violence, agad rumesponde ang mga unit. Alam namin na ito ang bahay ng suspect. Rumespond ang mga unit. Nailabas namin ang pamilya mula sa bahay at nadala sila sa ligtas na lugar. Nung oras na iyon, inutusan namin ang suspect na lumabas at humarap sa aming mga pulis. Tumanggi siya. Nangyari yon ng ilang sandali, mga 20 minuto o ganon. Patuloy na binigyan ng mga utos ang suspect. Hindi siya tumugon at hindi rin siya lumabas. Nung oras na yon, inactivate na ang SWAT. Tumugon ang SWAT at bandang 10:36 ng umaga ay dumating na ang SWAT sa lugar. Pagkatapos, nagmobilisa ang SWAT at inutusan ang suspect na lumabas ng bahay. Noong oras na yon, lumabas siya ng mapayapa at inaresto siya. Narito ang mga kaso laban sa suspect na si Hisham. Hindi malinaw ang nangyari sa bahay na nagdulot ng tawag dahil sa karahasang domestiko. Sa katapusan ng linggo, itinaas ang mga sakdal sa 2 bilang ng first-degree murder. Noong Sabado, unang humarap sa korte si Hisham para sa kasong pagpatay at kinakatawan siya ng abogadong itinalaga ng korte. Siya ay nakakulong ngayon. Inasahan siyang haharap sa korte sa Martes para sa pagdinig ukol sa kanyang detensyon. Samahan niyo kami habang tinatalakay ang kasong ito kasama si Dave Ehrenberg, dating taga-usig ng estado ng Palm Beach County, Florida. Masaya makasama ka rito sa Law and Crime. Alam mo yung bahagi ng ChatGPT dito, nakakabigla talagang basahin kung ano raw ang mga tinanong niya sa isang chatbot bago at kahit pagkatapos ng di umani mga pagpatay na ito. Ibig kong sabihin, bilang isang dating piskal, kung ikaw ay magkakaroon ng ganitong uri ng ebidensya at ang ChatGPT ay medyo bago pa lang, anong ibig sabihin nito para sa kaso? Kung dilang tanga ang mga kriminal, mas mahirap sana trabaho ng mga piskal kahit may access sila sa teknolohiyang di naman revolusyonaryo. Ibig ko sabihin, matagal na namin ginagamit ang AI.
Matagal na namin ginagamit ang Google pero patuloy pa rin ang mga kriminal sa pag-iisip na parang anonymous lang ang mga platform na ito, na wala silang iniiwang bakas, na parang ginagawa lang nila ito at walang makakaalam kung paano sila matutunton. Alam nating lahat kung paano ito matunton at madali lang kahit mag-incognito mode ka. Kaya kapag naghahanap ka ng mga bagay tulad ng, uy, pwede ko bang ilagay ang isang bangkay sa basurahan? Sabi ni ChatGPT, delikado yan. Huwag gawin. Tapos gagawin mo pa rin at ilalagay ang ilan sa gamit ng mga taong umano'y napatay mo sa basurahan. Oo, hindi maganda para sa'yo. Nagsisinungaling ka pa tungkol sa madaling mapatunayan ng digital na ebidensya. Hindi handa ang taong ito sa totoong laban at mananagot siya rito. Ang tanging hindi pa natin alam ay una, nasaan ang katawan ng babaeng biktima. At saka, ano ang motibo dito? Hindi pa natin alam yon. Alam natin naging ka-roommate ni Zamil at may relasyon si Zamil kay Nahida. Pero di pa rin natin alam kung bakit niya umano ito ginawa. Alam mo, napag-usapan na natin dati ang mga kaso kung saan iniiwan ng suspect ang cellphone o pinapatay ito dahil alam nilang maaring matrace yun ng mga pulis at matukoy ang kanilang kinaroroonan. Mukhang wala talagang ideya ang taong ito na may kakayahan ng mga pulis na gawin yun. Itinanggi niya na nakita niya ang mga biktima noong araw na nawala sila. At nang lumabas na ang kanyang sasakyan dahil sa isang license plate reader, ay nasa Clearwater kung saan nagpiping ang cellphone ng babaeng biktima. Pagkatapos ay sinabi niya, oo, ako nga pala ang naghatid sa kanila. Ako ang naghatid sa kanila. Oh, sige, kaya tuluyang sumalungat ka sa orihinal mong kwento. At pagkatapos ay tinanong siya, ano ang ginagawa mo sa lugar na yon noon? Pagkatapos mong ihatid sila, nasa lugar siya kung saan nagpiping din ang telepono. Sabi niya, nagkataon lang siyang nandoon para maghanap ng pang-ingisdaan ayon sa mga dokumentong isinumitate ng mga taga-usig. Kaya sinabi ng taga-usig, sige, ipakita mo sa amin ang ebidensya. Sabi niya, ginamit ko ang Maps, yung Maps app. Ginamit ko ang Maps app. Sabi nila, ayos, ipakita mo sa amin yan. Sabi niya, binura ko na lahat ng ebidensya na ginamit ko ang app. Binura ko ang location history sa cellphone ko. Pasensya na. Ibig ko sabihin, hindi talaga makalusot yung tao. Napansin nila ang benda sa pinky niya, sabi defensive wounds daw. Sabi niya, nagsislice lang ako ng sibuyas, pasensya na. Tinanong pa, ano ang niluluto mo? Hindi ko maalala. Ibig kong sabihin, ang dami ring beses na ganun. Pakiramdam ko, alam mo yon. Makikita natin yung video ng interogasyon. At sana, makita natin yung video ng interogasyon mula rito balang araw. Kasi parang ang bilis ng paggulo ng kwento niya nung nandun na yung mga sheriff's deputies sa Hillsborough County. Pero gaano kadalas na yung pangalawa o pangatlong tanong ang nagpapabagsak ng kwento? Hindi yung una. Parang ang dali lang mabunyag, parang simpleng nagpuputol lang sibuyas. Tinanong kung ano ulam nyo nung gabing yon, di pa nasagot. Naalala ko tuloy nung tinanong si Homer Simpson at ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang pangalan niya. Tinanong siya ng pangalan niya at sabi niya, hindi ko alam. Parang ganun din yon. Nagpuputol ako ng sibuyas. Ano ang niluluto mo? Hindi ko maalala. Parang sige, ayos lang pare. Ibig ko sabihin, tapos nakita nila yung resibo ng CVS para sa mga trash bag at Lysol wipes at mga bagay na pwedeng gamitin para magtapon ng katawan. Ibig ko sabihin, parang nakuha na nila siya. Nakuha na nila tong tao na to. Ibig ko sabihin, nakakita rin sila ng mga nagamit na piraso ng silver duct tape sa loob ng basura. Halos lahat daw ng tao may silver duct tape sa bahay pagkatapos ng sinasabing pagpatay. Pinakita rin na may dugo sa panloob na bahagi ng duct tape. Kaya ang tanging tanong ko lang talaga ay, bakit niya ginawa yon? Sa tingin ko, kaunting oras na lang bago natin makita ang katawan ng babaeng sinasabing pinatay niya. Ang unang katawan ay nakita sa tabi ng tulay, kaya baka malapit lang din ang isa. Oo, at ibig kong sabihin, nag-order din siya sa DoorDash ng ilang gamit mula sa CVS. Kaya isa pa yan na madali mong masusubaybayan. Ayaw naman nating ibigay ang sagot sa pagsusulit kung paano makatakas sa ganitong bagay. Pero mukhang wala talagang alam ang taong ito. At mabuti nga yon para sa mga awtoridad na nagsisikap lutasin ito. Nakakabahala talaga ito. Iniisip mo, ang natagpuan raw sa sako ng basura ay katawan ni Simil. Wala pang ikalawang katawan, pero may DNA sila.
Gaano ito kahalaga? At syempre, para sa kapanatagan ng pamilya niya, gusto mong mahanap ang katawan niya at magawa ang nararapat. Pero pagdating sa pag-usig ng kaso, pagsasampa ng kaso ng pagpatay laban sa isang tao, tulad ng mangyayari sa kanya, tulad ng ginawa nila para kay Nahida. Pero wala pa tayong katawan niya, ang DNA lang. Gaano kalakas ang DNA evidence na yon para kumbinsihin ang hurado? Maganda ang DNA. At ngayon, nasa punto na tayo na naiintindihan na ng mga hurado ang DNA at alam nila kung gaano ito kalakas bilang ebidensya. Malayo na tayo sa panahon ni O.J. Simpson, kung saan ipinakita ang DNA at nalito ang hurado. Noon, basta hindi ka siya ang gloves, palayain na. Ngayon, ang DNA ay halos wala ng mas titibay pa rito bilang ebidensya. Para ka na ring may video recording nito. Ibig kong sabihin, sobrang mahalaga nito. Gusto sana ng mga piskal na may katawan pero hindi naman ito kailangan. Maari kang magsampa ng kasong pagpatay at ginawa nila dito na may 2 bilang ng pagpatay kahit wala ang pangalawang katawan. At kinasuhan din siya ng pakikialam sa isang bangkay, kaya nagpapakita ito ng sinyales ng pagtatakip dito. Sinasabing hindi lang siya basta-basta naglilipat ng mga bagay. Ibig kong sabihin, sa tingin ko ay malaki rin ang ipinahihiwatig ng mga panayam nila sa pamilya ng akusado. Nakausap nila ang kanyang ina at sinabi ng kanyang ina, oo, mainitin talaga ang ulo niya. Masakit kapag nanay mo mismo ang nagbigay ng ebidensya sa pulis laban sa'yo. Oo, at sa pagkakaalam ko, halos 1 linggo silang itinuring na nawawala at nanganganib. Mabilis na pansin ng mga pulis na may kakaibang nangyayari. Lalo na sa roommate na ito. Nakaka-interest din yung video niya, nakatapis ng tuwalya, nakataas ang kamay habang dinadala ng SWAT team, kaugnay sa isang tawag tungkol sa gulong pampamilya, kaya wala pang masyadong impormasyon tungkol sa bahaging yon. Tungkol naman sa motibo, kailangan mo pa ba ng motibo sa kasong ito? Mukhang kumpleto na ang lahat ng kailangan mo kung isa kang piskal. Alam ko na maganda sanang meron, pero walang kasong talagang plansado na. Base sa mga napag-usapan at ebidensyang inilabas ng mga piskal, mukhang malakas ang kaso kahit wala ang motibo. Oo, gusto talagang malaman ng hurado kung bakit. Kaya maganda kung may motibo, pero hindi naman ito kailangan sa isang kasong pagpatay. Hindi mo kailangang ipakita ang motibo. Hindi mo kailangang patunayan ito. Gusto mo lang ng motibo kasi magtatanong ang hurado. Naalala ko tuloy kaso ni Brian Kohberger. Ang daming ebidensya laban sa kanya. Hanggang ngayon, di pa rin malinaw ang motibo maliban sa pagiging creepy niya at hilig sa mga serial killer. Pero yan ang isang bagay na ayaw ng mga hurado, yung mga tanong na walang malinaw na sagot na parang, oh, nasa atin na kung bakit niya ginawa yun. Bakit nga ba gagawin ng isang tao yun? Para sa ilang hurado, pwedeng magdulot ng reasonable doubt yun. Pero dito, sapat ang ebidensya. Sa tingin ko, malalaman pa natin kung bakit niya di umano ginawa ito habang tumatagal. At bumalik tayo sa bahagi ng ChatGPT dahil alam ko nung ikaw ay isang piskal, sigurado ako marami kang hinawakan na kaso. Makikita sa Google search history kung ano ang mga hinanap ng isang tao at maraming kilalang kaso ng paggamit ng search engine. At mukhang kahina-hinala yon. Parang sa mga chatbot na ganito, kapag may naglalagay ng tanong kung paano itago ang isang krimen, gaya ng sinasabing nangyari dito, mas mukhang personal. Mas kakaibang dating. Halimbawa, paano mo nakita ang paggamit ng mga chatbot at ang katotohanang may mga taong humihingi sa kanila ng tulong para umano pagtakpan ang mga krimen? Halimbawa, paano ito magagamit ng mga piskal habang lumalaganap ito? Tanungin mo si Corey Richens, isang ina mula Utah na pumatay at paulit-ulit na sinubukang lasunin ang kanyang asawa hanggang nagtagumpay. Nagtatanong siya sa Google tungkol sa, alam mo na, lason at magagandang kulungan na pwedeng puntahan at mga bagay na parang, grabe. Parang direkta talaga siya. Parang gusto lang niyang ipadala mo mismo ang tanong sa mga piskal. Nakakatipid lang talaga ng oras kaysa ipadala pa sa Google dahil sa huli, mapupunta rin naman yan sa mga kamay ng mga piskal. At yan ang punto dito. Itong mga to, gaya ng sabi ko, may mga ginagawa talagang kalokohan ang mga kriminal. Ibig kong sabihin, tumatawag pa sila mula sa loob ng kulungan at sinasabihan na sila na pwedeng gamitin ang recording na ang tawag na ito ay nire-record. Tinitingnan ng mga piskal ang mga recording at kahit ganun, nagsasabi pa rin sila ng mga bagay na makakapahamak sa kanila sa mga tawag nila mula sa kulungan. Kaya bakit natin iisipin na iba ang kaso pagdating sa mga Google search? Kaya humarap siya sa korte sa unang pagkakataon nung weekend. Nangyari ito nung Sabado. Sa tingin ko, may pagdinig siya sa kustodya bukas, Martes.
May public defender naman siyang tumutulong. Paano may pagtatanggol ang ganitong kaso? Ano ang susunod na hakbang? Dahil sa mga nabanggit nating dahilan, malakas ang kaso ng mga piskal. Lalo na ang digital na ebidensya laban kay Hersham. Oo, kung walang bangkay ng pangalawang biktima, doon ka tumutok. I-highlight mo rin ang kawalan ng motibo. Sisisihin mo rin ang pulisya. Sasabihin mong nagmadali sila sa paghusga at siya agad ang pinagbintangan nang hindi dumaan sa tamang proseso. Wala talagang magagawa ang pulisya para mapalugod ang mahusay na abogado ng depensa sa kasong kriminal. Ibig kong sabihin, kahit tama ang 100 bagay na ginawa ng pulisya, sasabihin pa rin ng mga abogado ng depensa, hindi niya nagawa ng tama ang 100 at 1 na bagay. Kaya normal lang yon. Ilalagay nila sa balikat ng prosecution ang kanilang responsibilidad. Nasa kanila ang buong bigat ng pagpapatunay ng kaso ng lampas sa makatwirang pagdududa. Susubukan nilang hanapan ng butas ang kaso ng prosekusyon at aasa sa isang huradong makakakita ng makatwirang duda. At kapag ganyan, hindi nagkakaisa ang hurado. Ang Florida ay may parusang kamatayan. Sa mga detalye ngayon, naiisip ko ang kalagayan ng katawan ni Zemil nang matagpuan ito. Sinasabing sinaksak siya. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa premeditasyon, pati na rin ang pagbabalik sa ika-13, kung saan may tanong sa ChatGPT tungkol sa isang bangkay sa loob ng trash bag. Mukha bang natutugunan nito ang kinakailangang ebidensya kung mapatunay ang siya ay nagkasala na ito ay isang kaso na maaring patawan ng parusang kamatayan? Sa Florida, pinakamadaling makuha ang parusang kamatayan dahil hindi kailangan ng nagkakaisang hurado sa penalty phase. Kailangan mo ito sa guilt phase. Sa penalty phase, 8 lang sa dose kailangan para mahatulan ng kamatayan. Walang ibang estado na mas mababa rito. At pagdating sa pagkuha ng parusang kamatayan, kailangan mong ipakita ang mga nagpapabigat na dahilan. Kailangan mong patunayan ang kahit isang nagpapabigat na dahilan ng lampas sa makatwirang pagdududa. At dito, maaring mapatunayan nila na ito ay walang emosyon, kalkulado at pinagplanuhan. Isa yon sa mga nagpapabigat na dahilan. Sa tingin ko, iyon ang pinakamalakas na nagpapabigat dito. Pwede mong sabihin gusto mo ng ebidensya ng pagpaplano? Paano naman yung pagbili ng mga trash bags sa CVS, yung Lysol wipes, yung Febreze sa araw ng pagkawala? At saka yung mga AI tools na binanggit mo. Nagtatanong ka kay ChatGPT tungkol sa pagtatapon ng bangkay, halatang may plano. May tanong pa kung ito ay karumal-dumal, malupit o walang awa. Dahil ito ay isang dobleng pagpatay, pwede mo talagang gamitin yon bilang tinatawag na sabayang hatol, kung saan makakakuha ka ng kredito para sa unang hatol kahit na sabay ito sa pangalawa. Ang dobleng pagpatay na yan ay pwedeng maging batayan para sa parusang kamatayan. Tingnan natin ang mangyayari. Mukhang malakas ang kaso ngayon. Nakakalungkot isipin na ang 2 estudyante ay nagbula pa sa ibang bansa para mag-aral sa Universidad ng South Florida. Tapos nangyari pa ito. Abangan natin ang susunod na mangyayari. Dave Ehrenberg, laging ikinagagalakan namin makasama dito sa Law and Crime. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat, Chris. Dito nagtatapos ang On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at panurin din kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.